Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa banggaan ng North Korean at South Korean agent na iniimbestigahan ng malaking kaso ng sindikato sa border ng Russia. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action spy film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Human. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang South Korean National Intelligence Service na si Manager Joe ay nakadistino sa ibayong dagat para sa pangangalap ng impormasyon sa isang malaking sindikato ng droga. Isang North Korean ang kanyang nakuhang source na dating nagtatrabaho noon sa Russia, partikular sa probinsya ng Vladivostok malapit sa hangganan ng norte. Nangako ang South Korean agent sa impormante na ililigtas ito kapalit ng kanyang mga testimonya. Nakakuha siya ng mga impormasyon na ang mga Russian ang nasa likod ng sindikato sa hangganan, ngunit nagkaproblema sa planong rescue operation, hindi inaprubahan ng nakakataas ang pagpapadala ng backup sa lugar. Naiipit na si Manager Joe at sinubukang suhulan ng bantay para bigyan pa ng oras pero hindi ito pinagbigyan. Nakaramdam ng konsensya ang agent sa North Korean dahil nangako siyang tutulungan ito. Hindi na niya napigilan ang sarili sa kabila ng mag-isa lang siya para iligtas ang asset na tinurukan ng ipinagbabawal na gamot. Nang may dumating pang iba na pabunot na ng baril si Manager Joe, ngunit binalaan ito ng superior na magkakaproblema sila kung gagamit siya ng baril. Dahil dito hinarap niya na lang ang grupo gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban at agarang itinakas ang asset sa lugar. Pagdating sa safe house, malala na ang kondisyon ng North Korean dahil sa droga na itinurok. Sinubukan pa nila itong iligtas ngunit tuluyan ang binawian ng buhay ang asset na sobrang ikinadismaya ni Manager Joe dahil pinagkatiwalaan sila at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng impormante. Sa kabila ng lahat, pinag-report ang team ng nakakataas sa ahensya para sa mga nakuha nilang impormasyon. Na napag-alaman na may kinalaman ang Norte sa pagpapakalat ng ilegal na droga na nakakasira ng kinabukasan ng Korea. Hindi lang tungkol sa droga ang nalaman nila dahil sangkot rin sa human trafficking ang sindikato na target ang mga kababaihan ng North Korea. May pahayag silang nakuha na may kinalaman ang North Korean State Security na hinihinalang kabilang ang consulate kaya ipinadala si Manager Joe sa Vladivostok para magsagawa ng investigasyon. Pagdating roon, nagpunta siya sa isang sikat na restaurant na pinapatakbo ng North Korea upang kitain ng isang Russian. Lumapit sa kanila ang babaeng waitress upang asikasuhin sila na nagngangalang Sunhwa, ipinadala ng Norte upang kumita ng banyagang pera para sa kanilang bansa. Pinakilala ng agent ang kasamang Russian na kanyang kaibigan na nagmamay-ari ng malaking kumpanya ng gamot. Hinikayat siyang alagaan ito ng mabuti dahil maaari siyang kikita ng malaki. Samantala, sa border, ilang kababaihang North Korean ang gustong tumakas ng bansa. Dinala ang mga ito ng broker sa bahagi ng Russia dahil may nag-aantay na sa kanila sa paglabas. Ang hindi alam ng mga North Korean, ibebenta pala ang mga ito sa malaking sindikatong Russian at ang mga gustong tumakas ay pinapatay. Pag-uwi ng broker sa tinutuluyan, may nakaabang na sa kanya kung saan hindi na ito nakatakas. Ang lalaki ay si Park Gun na nagmula sa Pyongyang upang arestuhin ito sa krimen na human trafficking ng sarili nilang kababayan. Dinala ito sa North Korean Consulate para sa investigasyon. Dumating naman ang Consulate General na si Chi Song na pinupuri ang kasipagan ni Park Gun na walang sinayang na oras sa pagbisita sa Russia, kaya napilitan itong bumalik upang siya naman ang gagawa ng kanyang parte para paaminin ng broker sa mga krimen. Pero ang totoo, ipinadala talaga si Park Gun para magmanman sa consulate na hinihinalang sangkot sa sindikato. Matapos nito, isinama ng Consulate General si Park Gun sa sikat na restaurant ng North Korea sa Vladivostok. Kilala siya ng lahat bilang isang alamat na kayang hanapin kahit pa ang mga patay. Pagdating ng pagkain, nakita ni Park Gun ang waitress na si Sunhwa, na ikinagulat nito dahil may ugnayan noon sa kanyang nakaraan pero itinanggi niya ito ng alamin ng Consulate General. Pagbalik sa consulate, naabutan ni Park Gun na nagpakamatay raw ang broker. Hindi ito naniniwala ngunit ayaw nang palawakin pa ng Consul General ang pag-iimbestiga upang bumalik na agad ito sa Pyongyang. Nawawala rin ang inilagay niyang pang-record kung saan nalaman ng mga tauhan ng Consul General na tinitiktikan sila. Samantala, nagpunta si Sunhwa sa isang hotel para makipagkita sa negosyanteng Russian. Pinapalabas na ang Russian ang kikitain ni Sunhwa pero ang totoo, nakuha na siya ng South Korean intelligence na si Manager Joe upang mangalap ng impormasyon para sa kanila. Binabayaran nito ng malaki at gamot ng kanyang ina na may sakit na cancer na pinangakuhan ipapagamot sa South. Bilang kapalit, magtatrabaho si Sunhwa sa kanila para mangalap ng impormasyon ng sindikato ng droga.
Ang hinihinalang Russian na nasa likod ng sindikato hindi niya nakilala dahil pinagbabawalan silang makita ang mukha ng mga bigating customer. Ang alam niya sa mga kasamahan na nagkakaproblema kinukuha ng state security at pinapabalik sa norte, pero ang totoo ibinibenta ito ng consulate sa mga Russian kabilang ang kakilala niya na naging asset ni Manager Joe na hindi pinalad. Kung sakaling imbestigahan siya ng state security sa pagpunta sa hotel, may iniiwang ebidensya si Sun Hua upang hindi mapaghinalaan ng partido. Binigyan din ito ng regalo ni Manager Joe dahil nalalapit na ang kanyang kaarawan. Pagbalik sa restaurant, naghihintay kay Sun Hua si Park Gun sa labas upang makausap ito. Dati palang may relasyon ng dalawa dahil sa estado nagkahiwalay sila pero hinanap ito ni Park Gun ng matagal na panahon. Dahil kinailangang lumayo ni Sun Hua noon para kumita ng pera upang tulungan ang inang may sakit. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa nakasubaybay pala sa kanila ang state security, maging ang hotel na pinanggalingan ipinasuri nito sa mga tauhan at napansin na may kainahinala. Inimbestigahan naman ng dalawang South Korean agent ang lalaking kasama ng Consul General dahil bago lang ito sa kanilang paningin, subalit wala silang makuhang datos sa tao at sa paghahanap sa CCTV monitor nalaman nilang magkakilala si Sun Hua at ang lalaki na ipinagtataka ng dalawang agent kung sino talaga ito. Naghihinala ang partner ni Manager Joe na baka pinapasakay lang sila ni Sun Hua upang mag-espiya sa kanila. Ang mga perang ibinayad kay Sun Hua itinago niya itong mabuti. Sinalakay naman si Park Gun ng State Security sa utos ng Consulate General upang dalhin ito sa kanyang opisina. Pagdating roon ipinakita kay Park Gun ang kuhang CCTV mula sa hotel na madalas pinupuntahan ni Sun Hua, na palaging may dalawang dumarating sa kabilang silid at nadiskubre na magkarugtong ang mga kwarto. Hinihinala ng Consulate General na nakuha na ng South Korean intelligence ang kasamahang si Sun Hua. Nagmadaling umalis si Agent Joe nang makitang kumikilos ang North Korean State Security. Sinalakay ng mga ito ang restaurant na pinagtatrabahuhan ni Sun Hua para mag-imbestiga sa pangunguna ni Park Gun dahil wala na siyang magawa. Gusto mang tulungan ng minamahal may ebidensyang natagpuan na magtuturo sa dating kasintahan na may ugnayan nito sa South Korean intelligence. Dahil dito hinuli si Sun Hua ng State Security at pilit na pinapaamin sa kasalanan, nakasubaybay naman ang South Korean agent sa labas ng consulate upang bantayan ang galaw ng mga North Korean. Nang balak pahirapan si Sun Hua, si Park Gun na ang nagkusang gumawa upang hindi masyadong mahirapan ang dating kasintahan ng hindi nila napapansin, maya-maya pa inilabas na ito ng consulate para ibalik sa norte. Nangako naman si Park Gun na hahanapin niya ang South Korean na nagpahamak sa kanya upang mailigtas ito. Pag-alis ng state security sinundan ni Manager Joe ang mga ito sa kanilang pupuntahan, pero hindi siya makapasok sa pier dahil sa security check ngunit ang inaasahang pagpapadala sa norte ay ibibigay pala ito sa sindikatong Russian. Nakita naman ni Manager Joe ang lahat maging ang transaksyon ng droga na mismong nanggagaling sa Consulate General. Nang isinama na si Sun Hua ng Russian, agad itong sinundan ng South Korean agent at agarang pinaalam sa kasamahan. Sa mga oras namang yun patungo si Park Gun sa kanilang hideout matapos itong matuntun. Hindi nagtagal dumating na sa isang warehouse ang mga Russian kung saan nila pinapatakbo ang lahat. Nakasunod roon si Manager Joe na palihim na pumuslit sa lugar habang dinala sa loob ang asset. Sa hideout na pasok na ni Park Gun ang lugar, nakaharap niya sa laban ng South Korean agent hanggang sa mahuli at hinanap ang kasama. Ginamit niya ang partner para papuntahin roon si Manager Joe sa pagbabanta sa buhay ng kasamahan. Sinabi ng agent na ibinigay ng Consulate General si Sun Hua sa mga Russian imbes na ipadala sa norte pero ayaw itong maniwala. Nagpadala si Manager Joe ng mga larawan bilang ebidensya upang maniwala siya at address ng lugar. Sa restaurant, doon nagtungo ang Consulate General upang gumawa ng peking pahayag na magtuturo kay Park Gun na kasabwat ito ni Sun Hua sa mga South Korean. Paalis naman ngayon ang opisyal para puntahan ang address ngunit may nakasunod sa kanya. Habang si Sun Hua aayusan para sa gagawin sa kanya, sinubukan itong takutin ng mga Russia na magpakamatay pag hindi siya pinakawalan ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakapasok na rin ngayon si Manager Joe sa warehouse, nakaharap niya roon ang mga armadong Russian pero nagawa nitong mapabagsak ang lahat. Si Sun Hua may binabalak na naman habang si Park Gun nakarating na sa lugar. Subalit sinundan pa rin ito ng tauhan ng Consulate General at naghabulan. Pinunterya ng opisyal ang gulong ng sasakyan ng State Security hanggang sa bumaliktad at tinuluyan, patuloy namang nakaharap ni Manager Joe ang mga Russian sa kanyang daraanan. Lumaban naman si Sun Hua sa mga bantay, sa kabutihang palad nakaligtas siya ngunit naiipit ang agent sa dami ng mga kalaban.
Pero may naisip itong plano at napatay ang mga Russian. Nakita niya na rin si Sun Hua subalit tinamaan ang South Korean agent, buti na lang nakatakas ito at nakasuot ng bulletproof vest. Pero sa napuntahang silid na diskobre niya ang mga babaeng ikinulong sa hindi tinatablan na salamin. Ngunit may dumating na mga kalaban habang nakasunod naman roon si Park Gun at napabagsak ang mga Russian. Nagkita na ang dalawang Korean na sinisisi ni Park Gun ang South Korean agent kung bakit naiipit ngayon si Sun Hua sa mahirap na sitwasyon. Nagalit rin si Manager Joe dahil iniisip niyang may kinalaman ang opisyal sa pagbebenta kay Sun Hua sa mga Russian, pero dumating roon ang leader ng sindikato na balak patayin ang dalawa. Nagtulungan na ang mga ito upang harapin ang sindikato habang si Sun Hua tinulungan ang kanyang mga kababayan para makatakas. Habang abala ang dalawa sa pakikipagbakbakan, nakita ni Sun Hua ang isa sa Russian at napatay na nasaksihan ni Manager Joe at Park Gun. Dumating ang leader ng grupo na patuloy silang pinapaputukan. Nagplano ang dalawa na sirain ang harang ng mga ito pero nakapagtago ang Russian at tinamaan na naman si Manager Joe. Nang magkaubusan ng bala, doon na nilabanan ni Park Gun ang Russian sa mano-manong labanan, ngunit masyado itong malakas. Tumulong rin ang South Korean agent subalit naubusan na rin ito ng bala. Nagtulungan na ngayon ang dalawang Korean na harapin ang leader ng sindikato. Nahirapan man sila pero sa huli nagawa nila itong napatay sa pagtutulungan upang iligtas ang lahat. Paglabas ng gusali, nakaabang na roon ang grupo ng state security para iligpit silang lahat. Nagawang makapagtago ng mga ito maliban sa isang babae na tinamaan. Sinubukan ng iba na tulungan ngunit walang pinalampas ang mga North Korean. Buti na lang dumating ang partner ni Manager Joe upang tulungan sila at nakakuha ng pagkakataon na makalapit sa mga sugatan, ngunit pinunterya si Sun Hua pero nailigtas ito ng South Korean agent na sinalo ang bala para sa kanya. Nagtulungan sila ng partner upang iligtas ang lahat. Muntikan na sana itong mapatay ng tauhan ng Consulate General pero nailigtas siya ni Park Gun. Ngunit inakala ng South Korean agent siya ang babarilin ng taga-norte kaya inunahan niya ito. Ang totoo, ililigtas pala siya ni Park Gun at parehong bumagsak ang dalawang North Korean na ipinag-alala ni Sun Hua kaya humingi siya ng tulong kay Manager Joe para iligtas ang dating kasintahan na hanggang ngayon mahal niya pa rin. Balak namang isakripisyo ni Park Gun ang sarili para matapos na ang lahat. Sumunod din si Manager Joe upang tulungan siya ngunit matinding tinamaan si Park Gun. Nagtago ito sa sasakyan kung saan nilito lang niya ang Consulate General. Nang magkaharap ang dalawa, dumating rin ang South Korean agent at parehong tinamaan ang tatlo. Nagawa pa ring mabuhay ng Consulate General na balak tuluyan si Park Gun, pero iniligtas ito ni Manager Joe at tinulungan ng opisyal subalit malubha na ang kondisyon ng North Korean mula sa kanyang mga tama at hindi na nagtagal pa. Matapos ang mga nangyari, sarado na ang kaso ng droga sa border ng Russia. Kumuha ng broker ang South Korean agent para sana ilabas ng norte ang ina ni Sun Hua subalit namatay ito habang nasa biyahe. Sa kabila ng mawala ang lahat kay Sun Hua, wala siyang ibang hininging kapalit sa pagtulong sa South Korean diplomat kundi gusto niya lang magsimulang muli ng panibagong buhay sa lugar nang walang nakakakilala sa kanya. Pero sinusubaybayan pa rin ito ni Manager Joe alang-alang sa kanyang kaligtasan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!